araw ay kulay salmon at maulap sa kanluran. Naisip ni Dudong na sasabihin niya sa kanyang ama ang tungkol kay Teyang kapag nakauwi na siya. Matapos niyang alisin ang kalabaw sa araro, dalhin ito sa kulungan at pakainin, nangalangan siyang sabihin ito. Ngunit, gusto niyang malaman ito ng kanyang ama. Ang sasabihin niya ay mahalaga sapagkat ito'y magsisilbing isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa wakas, ay nagpasya si Dudong na sabihin ito. Ngunit, may pumasok sa kanyang isip na baka tanggihan ito ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay isang tahimik at masipag na magsasaka na ngumunguya ng bunga ng ikmo. Isang ugali niyang minana mula sa kanyang ina, ang lola ni Dudong. Pito na ako. May katawan ako para magtrabaho. Mahal ko si Tia. Gusto ko na magpakasal. Malo po tayo. Tay, gusto ko na pong magpakasal. Dudong, handa ka na ba talaga? Hindi sapat ang pag-ibig sa pag-aasawa. May gutom, may pagod, at may sakripisyo. Opo tay, handa na ako. Kakayanin ko para sa aming dalawa. Kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Pero tatandaan mo anak, ang bawat kilos ay may kapalit na pananagutan. Walang sermon, walang sigaw. Ngunit, ang katahimikang iyon ay tila isang matalim na paalala na ang kabataan ay madalas bulag. Dudong, ako'y masaya na. Natupad na din natin mga pangarap. Oo, Tiyang, ito ang simula ng ating buhay.
Dudong, buntis ako. Anak, lagi na tiyang. Kakayanin natin to. Sana pala hindi mo na tayo nagpakasal. Ang hirap pala, Dudong. Akala ko noon dali lang. Pero ngayon, parang tumatanda ako agad. At sa bawat araw na lumilipas, tila unti-unting lumalaylay ang kanyang mga balikat, dala ng pagod, pagsisisi at katahimikan. Dudong, wala na tayong bigas. Isang beses lang sa isang araw kumain ang ating anak. Pasensya na tiyang, kulang ang kita ko sa bukid. Hahanap na ako ng dagdag trabaho bukas. Sabi mo noon, madali lang ang buhay. Pero bakit ngayon, ang bigat-bigat na? Anak, sabi ko sa'yo dati, huwag ka munang magmadali. Pero nandito lang ako. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. At doon nila naranasan ang pait ng kakulangan. Hindi pala sapat ang pagmamahalan kung walang sapat na paghahanda. Kung hindi ako pumayag noon, baka natupad ko ang mga pangarap ko. Naisip ko rin yun. Mahal kita, tiyang. Pero hindi pala sapat yun noon. Sana naghintay tayo. Ang mga pagkakamali minsan ay kailangan nating maranasan para matuto. Pero mas masakit kapag huli na. Tay, gusto ka na pong magpagkasal. Blas, ilang taon ka na ba? 17 na ba ako, Tay? At mahal ko po si Tona, kagaya mo at ni Inay. Alam mo, anak, ganyan din ako dati. Mainit ang dugo. Akala ko kaya ko na ito. Pero anak, ang kabataan ay may sariling pagkakulang. Tay, gusto ko na pong magpakasal. Dudong, handa ka na ba talaga? Hindi sapat ang pag-ibig sa pag-aasawa. May gutom, may pagod, at may sakripisyo. Opo, tay, handa na ako. Kakayanin ko para sa aming dalawa. Kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Pero
tatandaan mo, anak, ang bawat kilos ay may kapalit na pananagutan. Anak, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka na ba? Hindi lang sa saya, kundi sa gutom, puyat at sakripisyo. Sige tay, pag-iisipan ko pa ito at kakayanin ko to. Sige anak, gaya na ang sinabi sa akin, ikaw nang bahala. Bakit huwag pinilit noon? Akala ko mas madali lang. Akala ko sapat ng pag-ibig. Pero ngayon, isa akong palala ng kabataan. Kapag minamadali, ay mauuwi sa pagsisisi. Kung kaya ko lang balikan ang nakaraan, hindi ko mamadaliin ang lahat. Pagmamahal ay mayroon, ngunit kulang sa paghanda. Ang payo ng magulang ay gabay, hindi hadlang. Ang tunay na lakas ay ang marunong maghintay. Ang kabataan ay kayamanan. Pero, ang karunungan ay pasya. Matutong makinig. Pagmamahal ay hindi dapat minamadali. Huwag hayaan na ang kabataan mo ay maging paalala ng pagsisisi.